Mad Flow Music. San Pablo eh. Norman, patay gutom. Norman, pangit, patay gutom. Norman, patay gutom. Patay gutom si Norman. Norman, hampas lupa. Strong Igorot at work! Kahit kung lang sabihin, pumunta ka, talaga matapang ka! Makagago! Boy! Norman, pangit, hampas Pare, sa inituro ko natutulog, pare. Hampas lupa si Galingan mo ba? Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo! Wow, Money Pay! Meron kayong champ? Malaki. Meron? Medyo bawasan mo ng mayonnaise kasi masyadong maraming mayonnaise yun. Nanggigitata tayo. Yes, with fries. Ewan ko Parang walang mayonnaise yung champ eh. Ewan ko lang hindi ko matandaan. Burger board kasi ko sa sa Jollibee. Hindi ko matandaan. Alam ko walang yun eh. Alam ko walang mayonnaise yan. Ate Connie Lewis, ayun. Thank you po. Oh. Salamat po. Sa iyong pakulay. Andiyan ka pala, Ate Connie. Salamat. Fries and drinks, dalawa. Yeah. Sabihin mo request lang, huwag masyadong maraming mayonnaise kasi nagtutulo eh. Meron kayong aloha? Aloha champ big, wala. Aloha champ junior lang. So, ganito, dalawang chop malaki, tapos isang extra aloha. Solo lang. Tapos, maubos mo ba yung large fries? Large o medium? Dalawang medium. Dalawang large yan. Large mo na parehas. Large na din. Coca-Cola. Sprite Royal lang? Walang iba? Toscani. Coke Sprite Royal. Liquor wala. Sige. Coke lang, Coke. Yes, please. Large. 25 So, ng 25 minutes? Lahat? Pucha, made to order talaga yan. Palibasa si Kulao, bihira lang to mag-Jollibee. Kasi sanay ito sa mga gilid-gilid lang na kainan eh. Made to order po ang mga champ. Lalo na yung mga ganyan, mga champ, aloha. Kahit nga yung yung chicken burger, yung manghang, hindi, McDonald's pala yun. Umorder ako sa McDonald's, made to order eh. Willing to wait ka ba o hindi? Eto si Kulao, parang ang gusto yata, mabilisan. Kasi kaya hindi po hindi yan hindi yan kung magluto kami ng champ, minsan isa or dalawa lang. Ngayon, minsan sa maghapon, walang umu-order niyan, lalo pag Lunes hanggang Biyernes. Weekend may umu-order niyan, at least nagluluto kami 2, 4 nung nagtatrabaho ko sa Jollibee. Pero kapag weekdays, minsan talagang kapag walang umorder, huwag kang magluluto. Kasi i-waste lang yan. Mawe-waste lang yan, sayang. Ano yung mabilis lang? Yan, yung burger. Talagang tatatatat. Ganun lang yung mabilis lang yan. Hindi naman yun. Ano yung available nila? Tanungin mo, ano yung available kasi kamo? Yung burger, cheesy yung burger. Sige na, ako naman yun nandito. Huwag na ako pahirapan. Sabi mo si Sir Francis naman kamo yan. Sabi mo, si Sir Francis naman kamo, hindi naman kamo iba-iba. Cheesy hamburger. O sige, yung available na lang, dalawang cheesy hamburger with large Coke and large fries at saka dalawang a la carte na hamburger. Yun lang. Akala ko ba naman available ka? Kaya hindi pa ginawang set eh. Mura lang yun. Set ng puro cheeseburger. Ano ba yan? Sobrang tipid na. Kulao nga. Halatang-halata na. Wala nang pambili Wala na anda. Hindi na. O sige na.
So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man? Ano naman nga pala to? At syempre mga kahombre ko, alam nyo na yan. Today is the day kung saan atin pong tatalakayin ang panibagong kabalbalan / kabulastugan ni Norman Gusgusin. Partida na to mga kahombre ko. Ako ho ay nagbabakasyon sa ibang bansa. Pero kailangan natin siyang gatasan. Dahil alam niyo naman, we will be making millions even this month. Habang nasa laya pa ang ating bida. Like muna tayo. Like. Like muna. Walang like, walang video. Walang bate. Bahala kayo sa buhay nyo. Manigas kayo kako-comment dyan. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? Dito na lang tayo sa main ko. Kasi wala lagi naman ako nare-report. Eto mga kahombre ko, i-follow nyo din ako. Let's go! Ayon kay Gusgusin, matibay ito at hindi nagdi-delete ng post o live. Tuloy lang ang buhay. Pero, sabi ko nga, lahat yan may ending. Malalaman mo naman kung sino yung matibay at hindi. Tayo, pag nag-live at nag-post, kung ano man yung kalabasan yan, yun na yun. Hindi tayo nagdi-delete ng post. At lalong hindi ako nagpa-private ng post. At lalong hindi ako nagdi-delete ng account. Oo. Yun na yun. Ngayon kasi, the moment na napa-delete ka ng account, ibig sabihin, saraswela ka. Oo, ibig sabihin, wala kang tibay. Ibig sabihin, gunggong na lang talaga ang maniniwala sa'yo. Ganun yun. Naalala nyo mga kahombre ko? Before, ayan ang sinasabi ni Norman Gusgusin sa akin. Sinasabi niya na ako daw ay nag-delete ng video mga kahombre ko, di ba? So, kung ako nagkakamali, October 9 sa video niya at saka October 10, nung tinitira niya ako. Pero nangyari ko, deleted yung video. Oo. Siyempre, pero may record kami. Hindi, dinilit niya yung video niya ng October 9 at saka October 10 eh. Sinabi niya yun noong pa. Dahil sa napahiya ito at natauhan sa kanyang live na pagpapakita ng mga di umano'y scholar niya, mga kahombre ko, aba, ipinribate niya ho, mga kahombre ko, ang mga video na ito. Palakpakan ang putang iyang yan. Napagaling mo talaga, Norman. At lalo Napaka po niyan. Napakagaling po niyan magpa-private. Ako nga dati may live ako Umakyat yan. Pagka-akyat niya, nagsalita na nagsalita. Gusto niya manggata. Gusto niya manggata ng ng supporter. Syempre puro kalibugan yung mga pinagsasasabi. Maya-maya alam niyo nung bumaba na siya. Aba, sabi sa akin, Mac, i-private mo yung video mo. Sabi ko, private ko po. Sabi, oo, private mo kasi delikado tayo dyan. Baka mamaya madali daw siya nung sa mga bantay ng BJMP. Yun. Kaya sabi ko, okay, sige, i-ano ko na lang, i-private ko na lang. Ito yun Ayun, ito. Pakita ko lang sa inyo sandali. Ito yun. Ayan siya yun, yung FLAM. diba? Opo, eto, nag-chat po sa akin, 12:58 ng gabi, ng umaga kanina, nag-chat siya sa akin. Nasa na siya. Ayun, 1 o'clock, nasa na siya, nasa Naiya. Alright. Tapos mag-check-in na siya sa hotel. Ito, sabi niya, okay kuya, pagdating ko hotel, check ko live mo. Opo, sige, tawagan ko ate. Dapat doon siya nag-check-in sa Heritage Hotel. Hindi ko po alam kung saan po ang niya Ang binook niya po kasi nanay niya po yata yung nag-ayos. Sayang ko sa Heritage. Pwede kong sabihin lang yung pangalan ko tapos papawagan ko kay Yama. Next. Opo. Wala naman problema. Okay. Long rib, Cabex Beach. Ito.
Video. Galing mo palang kumanta eh. Ang nagsalita po yung si Sir Amor Numquam Morator, yung katabi niyo po. Amor. Ayun po, Hello, ayun po. sir. Yung katabi niyo. Amor. Nagpapalit siya ng pangalan dyan eh. Ayan ah. Siya po yung kaibigan ni RDC. Kaibigan Ah, din siya ni MC. Ah, kaibigan siya ni ano, yung may ibong krokoto. Opo. Yung naging ibong Bardagol. Oh, yung kaibigan ni ano, may kaibigang may ibong Nakakil. krokoto. Nakakita ka na ba ng ibong porokoto? Hindi pa talaga. Ano itsura ng Gusto ibong mo? krokoto? Nanuno ka yun. Yan yung live na umakyat siya. Tapos umakyat si Ate Agatha. Tapos, puro kalibugan ng mga pinagsasabi niya dyan. Bagito ka pa dyan, Kuya Mac. Oh, ano yan? 5 years ago? Mga ganon. Bastos talaga yan. Basta may makitang babae yan dun sa live ko. Puro kabastusan ng mga pagsasabihin. Wala talagang modo. Ganun siya ka manyakol. Kasi nga syempre nakakulong. Kaya puro kabastusan ng naiisip. Lalong hindi ako nagpa-private ng post. At lalong Ayun, hindi daw siya nagpa-private ng post. Pero yung umakyat siya sa live ko na yan, pina-private niya. hindi ako nagpa-private ng post. Wala kang tibay. Ibig sabihin, gung-gung na lang talaga ang maniniwala sa'yo. Ilulusot mo talaga kahit hindi nakalusot-lusot. Magmukha ka ng anga-anga sa buong mundo. Okay lang yan. Basta hindi ka aamin. Hanggang ngayon, nasa akin din naman yung resibo na binayaran ko yung Jaguar niya ng 400,000. Wala naman ako sinabing binigay niya. Ang sabi ko, nasa akin yung kanyang Parang hindi naman yata 400,000 yun. Parang nasa 100 plus lang yun. Jaguar. Yung Jaguar mo, buhay pa hanggang ngayon, yung Jaguar mo na binigay sa akin, Wala naman ako sinabing binigay niya. yung Jaguar mo na binigay sa akin. Talagang utak kriminal, mga kaobre ko, di ba? Kitang-kita na, pangitan-pangita na, itatanggi pa rin. Oo. Ay, ano nga pala, kinontak na ako nung abogado para dito sa pag-testify ko sa pag-record ng tawagan namin ni Kulaong. So, magkakaso po talaga si Manny Pacquiao. Kamakailan lang, nagkaroon ng sari-saring giveaways o palaro si Gusgusin sa iba't ibang mga estudyante. Ang unang nagwagi na lalaki ay hinanapan niya noon, mga kahombre ko. Ito, at di matindi to, brainy. Brainy. May dala ka bang ito? Wala, sir. 50 mil yung pinakawalan mo. Sa bulsa lang ng mga kalalakihan niya. Tapos sa huli, mga kahombre ko, napag-alaman ho na scripted lang pala. Okay. Makagago. Uhugin vlogger ka talaga. Gagawin mo na? Kung kumpleto? Oo, share mo na. Kung kumpleto ka, kung kumpleto daw 50,000. Kung hindi kumpleto, bigyan niya lang daw yung 5,000. Kunin mo yung ID mo. Kunin mo ID mo na. Sige. Grabe naman, Norma. Grabe. Meaning, planted or scripted pala ito. Ang Bobo kasi mag-live no? Hindi nag-mute pag umalis. Hindi nadinig tuloy. galing talaga ni Norman, mga kahombre ko. Pero magtataka pa ba naman kayo? Ilang beses niya na hong ginawa yan, di ba? Huwag niyong kakalimutan ang history, mga kahombre ko. History repeats itself. Oo. Napagkaalaman rin natin na ang dalawang babae na nagwagi ay magkamag-anak pala. Ayon ho yan sa post ni Food Genius, mga kahombre ko. Nang umalis si Gusgusin at hindi ho napatay ang mic. Kutapan ka, nag-end live ako at wala pa yan. Kaya nyo.
Grabe na yun, Norman. Napakasinungaling mo na nga. Scripted ka pa. Ano bang gusto mong patunayan dito? Wala na to, Norman. Grabe, man. Halatang halata na alam nyo, mga kahombre ko, itong tao na ito ay literal ho, na fina-follow lang para pagtawanan. Gawing laruan, mga kahombre ko. Literal ho, ginagawa itong tao na itong laruan. One of the best toys ever. Kasi hindi mo lang siya nilalaro. Pinagkakakitaan mo pa? Oo naman. Oo. Ayon sa mga bagong impormasyon na kumakalat, ang isa rito ay kasal na pala, mga kahombre ko. Nako, Norman, ang tindi nito. Ayan o, makikita nyo. Estudyante naman pala talaga, kaya lang 10 years ago. Oh my God. Bobo! Wow! Kapansin-pansin rin ang uniforming suot nito na hindi akma sa naaayong sukat, mga kahombre ko. So, ang layo ho, no, ng kanyang uniforme. Anyway, pero grabe to. Ako ho, nananawagan, no, sa Cagayan State University. Ginagamit ni Norman ang inyong kagalang-galang na university sa mga kabulastugan niya. Kasi look, mukhang sa aming research ay hindi na estudyante itong babae na ito. But still, pinagsuot pa rin niya ng uniforme. Which bawal ho yun, mga kahombre ko, ha? Tapos ipapublish mo. Kasi syempre, sa bawat kahihiyan o kabulastugan na gagawin mo, tas naka-video ka, tas naka-live ka o recorded ka, tas suot mo yung uniform, you are actually representing your uniform sa image na ibibigay mo sa video, sa content. So this is very dangerous and dapat at the same time done with extra cure. Hindi po pwede na ilagay mo sa ridicule ang iyong eskwela o university. Kasi dyan talaga, Norman, literal na tatamaan ka talaga dyan. Kasi pangit tong ginawa mo. Parang pinapalabas mo dito na ang bababang klase naman ng mga estudyante na pumapasok dyan sa Cagayan State University. O tas pinepeke mo pa. Estudyante na hindi na estudyante ngayon. Yun ang inilalagay mo dyan at pinagsusuot mo pa ng uniforme niya. Norman! Isa kang malaking tukmol. Isa kang malaking tukmol. Parang binebait niya ho, mga kahombre ko, no? Yung mga estudyante sa university na yon na pumunta sa kanya at magpagamit sa kanya for content. Talaga hong hindi maganda yon. Kasi sa ganyang pamamaraan, masisira ho ang reputasyon ng eskwela na ito. Sana ma-actionan nyo ito. Nako, heto na nga. Oh, ito, punta na natin. So, etong estudyanteng to, ano na pala, hindi na estudyante. Kumbaga, hindi na nag-aaral. Based on the research ni Makagago. Syempre, alam niyo naman, parang agent 007 ang galawan ni Pugenius. Ngayon, Kulaong, sa pool ka dyan, Kulaong. Ito, puntahan natin to. Kasi ako, ang magbigay ng libreng salamin ko, I am Francis Leo Marcos. Dito ako namamalagi sa tatawaging Norman. Hindi Norman ang pangalan ko. I am Francis Leo Marcos. Okay? Now, habang nandito ako namamalagi sa Cagayan, bahagi ng aking vlog na kung sino man ang unang dumating habang nagla-live ako, binibigyan ko ng 5,000 piso. Totoo yun. Magmamano lang. Yes. Maraming estudyante, hindi lamang CSU. May mga taga North Luzon State University, meron kung saan-saan galing. Nagpunta rito, nabigyan ko naman. Nagkataon na 2 estudyante sa magkaibang araw ang nabigyan ko dyan na nag-aaral sa Cagayan State University. Now, marami kong basher. Yung mga basher ko, binash kayo, binlag kayo. Ngunit magtatanong ako, nasaan doon ang scam? At ipaliwanag nyo paano naging scam. Oh, eto, Kulaong. Maliwanag dito, itong pinag-uniforme mo, ng uniforme ng Cagayan State University, hindi na pala ito estudyante. At ito ay
kumbaga may asawa na, graduate na. Kaya ikaw, Kulaong, huwag ka na magmaang-maangan kung nasaan ang scam. Ito yung scam. 'Di ba? Kaya tama lang na maglabas ng kaukulang memorandum ang Cagayan State University dahil sa ginawa mo. Hello po Ate Maria Ira, shout out, hello. 'Di ba? Kasi ang ginawa mo, Kulaong, scripted na palaro. So doon pa lang scam na 'yon. Kasi kunwari pala, meron talagang pupunta diyan. Kunwari lang, meron talagang estudyanteng nakinig sa'yo. At pumunta sila diyan. Hindi sila mananalo. Bakit? Kasi meron na talagang winner. Hindi pa man lang nag-uumpisa ang live mo para magpalaro, meron na. Meron nang naka-designate na winner kunwari. Na kunwari, pupunta sila sa'yo at nanonood sila sa'yo. At follower mo sila. Yun, Kulaong, ang scam. Kaya, eto, Kulaong, kasuhan mo. Kasuhan mo. Ang Cagayan State University. Ngayon lang kita kakampihan, Kulaong. Parang awa mo na. Kasuhan mo ang Cagayan State University para mapahiya kang putang ina ka. Tarantado ka. Pati mga estudyante na matagal ng graduate, ginagawa mo estudyante ulit para lang dyan sa scripted mong palaro. Demonyo kang hayop ka. Buisit ka. Kaya pala sabi ko, parang etong si Kulaong, di naman to magpapalaro sa totoo lang. Yun nga dati, nagpa rap contest yan. Rap contest hindi niya binayaran. Nagpagawa rin niya ng tula. Tula making contest para sa kanya. Hindi niya rin binayaran. Si Papa Trix ang nanalo, 50,000. Hindi niya rin binayaran. Si Papa Bear, pagandahan ng kanta. Singing contest naman para kay Kulaong. Putang ina, hindi rin binayaran. Kaya ako talaga sabi ko, ito, may something to. Kasi hindi ako naniniwala talaga na yan ay magpapalaro. Kasi bukod sa wala naman talagang pera, hindi talaga yan nagbabayad sa mga palaro-palaro. Ilang beses ko na yan nakita nagpapalaro. Hindi talaga yan nagbabayad. Kaya nagtataka ako, nagbabayad siya dito ngayon sa mga pinapalaro niya sa estudyante. Yun pala, kasama pala to sa script. Kunwari, estudyante, para nga naman maging wholesome ang kanyang image. Para nga naman isipin ng kanyang mga manonood, para makabudol siya, ay, estudyante manonood ng ating Sir Francis Leo Marcos. 'Di ba? Para maipakita na ang kanyang live ay isang kapit-kapitagan live na nanonood ay estudyante. Pero 'di ba, buti na lang talaga magaling ang team ni Food Genius. Kita nyo, nalaman nila na ito hindi pala to estudyante. Maaaring noon ay estudyante, ngayon hindi na. Pinagpanggap na kunwari estudyante para magmukhang wholesome, magmukhang tinatangkilik siya ng mga kabataan. Mahal siya ng mga kabataan. Sino ba namang tarantadong kabataan na magmamahal dyan o susuporta dyan? Pag pinuntahan mo yung channel, puro katarantaduan, puro kabulastugan. Wala ka namang makukuhang aral sa buhay ng taong yan. Sariling nanay minumura. Kaya hindi nakataka-taka ang Cagayan State University, hindi po kumbaga ayaw nila na yung kanila mga estudyante nakikipag-transaction, nakikisali sa mga palaro nitong bogus na si Kulaong. Bogus si Kulaong, bogus din yung palaro.
Ah, kaya ito po, talagang ano to, talagang kahiya-hiya itong ginawa ni Kulaong na ito na kunwari mabuting tao, kunwari nagpapalaro para pambaon, putya, hindi na pala pambaon, baka panggatas na yung bigay dito kasi may asawa na pala at hindi naman na ito nag-aaral. Pinag-uniforme lang ng nag-aaral. So parang yung kay Joshua, pinagpanggap na si OG Sacred, sinasabing sinapak ni Joshua si Makagago noon daw 2023, sunugan. Sinugan version 2. Pero yung pala putya, 'di ba? Aamin din pagkatapos na hindi bayaran ni Kulaong ng 50k, yung pinangako na 50k. Ayun, 'di ba? Bigla na lang makita natin umiiyak sa video niya. Humihingi ng kapatawaran kay Makagago. Kasi, yung pala, di ba, kinuha lang siya para magkunwaring si OG Sacred, magkunwaring mayabang, matapang, pero totoo, kriminal. Maraming kaso. Etong si Joshua. Kaya, naku, Kulaong. Talagang ang laki ng pagkapahiya mo rito. Pero mo, kinuha mo pang, sinama mo pa sa katarantaduhan tong dating estudyante. Nananahimik na, buhay may asawa, guguluhin mo pa. Diba? Siguro itong babae, hindi ko naman masisi, baka kailangan ng pera. Baka kailangan ng panggastos. Kaya nagawa niya yun. Diba? Hindi natin masisisi Pero, diba, ang nagpagamit pa rin sa kasamaan ni Kulaong. Miss Meriden o Mrs. Meriden Ventura. Ngayon, naglabas ka ng statement, parang inaakusahan mo ako na ako ay scammer. Bibigyan kita ng 24 oras para mag-public apology. This is my last and final warning. Otherwise, gagamitin ko lahat ng kapangyarihang meron ako, pasisibak kita sa trabaho, kakasuhan ko pa yung Cagayan State University. Iyan ang maganda gawin mo, Kulaong. Bigyan mo ng leksyon yan. Yang mga taga Cagayan State University. Kasi tinawag kang Norman. Actually, hindi naman nagalit si Kulaong dahil tinawag siyang fraudulent at scam operation. Ang ginagawa niya. Hindi naman siya doon nagalit Nagalit siya, tinawag siyang Norman Mangusin. So Kulaong, yung scripted mo na palaro, scam yun. Bakit? Kasi kahit na may dumating na 100 estudyante, nauna doon sa gusto mo sana talagang bigyan, doon sa in-scripted nyo na mananalo, wala. Hindi nyo talaga ibibigay yung panalo. Doon pa rin talaga sa darating na kinontak ninyo na siya yung nanalo. Na magpapanggap na nanalo at meron siyang 5K kapag, di ba, nagsalita siya dyan sa live mo. Yun yung tunay nun. Yun yung tunay na dahilan. Kaya ikaw, Kulaong, kumbaga, yung pagsasabi mo na kakasuhan mo, pinakamaganda talaga niyan, kasuhan mo para malaman natin ang tibay mo. Baka mamaya ikaw, maging persona non grata ka na dyan sa Peña Blanca, wala ka nang uuwian. Wala ka ng bahay dun sa BF Homes. Alam ka naman, bayaran mo pa yon 145,000 sa buwan o 140,000 sa buwan. Hindi ka naman nakatira doon. Diba? Kaya ikaw, Kulaong, huwag kang magpakabobo. Yun lang masasabi ko. Huwag kang magpakabobo. Ang bobo mo kasi gumawa ng mga palaro-palaro. So, ikaw ay natag as fraudulent and scam. Saka bakit ba ang inuuna mo yung mga estudyante? Ang mga estudyante naman hindi naman talaga manonood sa'yo. Hindi talaga manonood sa'yo. Hindi ka talaga nila kikilalanin. Katulad nila Walborga at Jaja, hindi nila alam na ikaw yung si Norman Mangusin o si Francis Leo Marcos. Hindi nila alam. Diba? Hindi nila alam Talagang talagang fraudulent at fraud ka, scam ka, huwag ka na magpalusot. Yun ang talagang totoo. Scam kang tao, Kulaong.
Patunayan mo na may fraud. Kapag hindi mo napatunayan, kakasuhan kita. Okay. Pag daw hindi napatunayan, kakasuhan. O ano tawag mo dito, kulaong? Eto. Gawing laruan, mga ka-hombre ko. Literal ho, ginagawa itong tao na itong laruan. One of the best toys ever. Kasi hindi mo lang siya nilalaro. Pinagkakakitaan mo pa. Oo naman. Oo. Ayon sa mga bagong impormasyon na kumakalat, ang isa rito ay kasal na pala, mga kahombre ko. Nako, Norman, ang tindi nito. Ayan o, makikita nyo. Estudyante naman pala talaga, kaya lang 10 years ago. Oh my God. Bata lang tignan, ano? Bata siyang tignan. Kaya pwede pa rin magsuot ng uniforme. Bobo! Wow! Kapansin-pansin rin ang uniforming suot nito na hindi akma sa naaayong sukat, mga kahombre ko. So, ang layo ho, no, ng kanyang uniforme. Anyway, pero grabe to. Ako ho, nananawagan, no, sa Cagayan State University. Buti na lang talaga. Buti na lang talaga, inaksyonan na to. 'Di ba? Inaksyonan na to ng Cagayan State University. Talagang inano po, binigyan po ng memorandum si Kulaong na huwag nang makipag-transaksyon, makisali etong mga estudyante ng Cagayan State University sa katarantaduhan ni Kulaong. Yan ang maganda, 'di ba? Inaaksyonan. Kasi alam nyo, kung hindi po ito papansinin, baka magulat na lang tayo, may nawawalang estudyante yung Cagayan State University, sumama kay Kulaong. Baka magulat tayo na human trafficking na pala ni Kulaong. Human trafficker yan si Kulaong eh. Hindi malabong gawin niya ulit yan. Diba, Ate Maria Ira, di alam ang kaibahan ng SHED at DepEd. Favorite line, Bobo, back to you, Kulaong. Di alam pinagkaiba ng DepEd at SHED. Top-notcher pa siya nung lagay na yan. Kahit nga yung mga kapatid ko alam nila yan na ang university, colleges, under CHED na yan. Commission on Higher Education na ang namamahala dyan, hindi DepEd. Ganun po kamangmang si Kulaong. Bakit? Wala pong pinag-aralan eh. Hindi naman nga yan nakatuntong ng high school at college yata. Ginagamit ni Norman ang inyong kagalang-galang na university sa mga kabulastugan niya. Kasi look, mukhang sa aming research ay hindi na estudyante itong babae na ito. But still, pinagsuot pa rin niya ng uniforme. Which bawal ho yun, mga kahombre ko. Tapos ipapublish mo. Kasi syempre, sa bawat kahihiyan o kabulastugan na gagawin mo, tas naka-video ka, tas naka-live ka o recorded ka, tas suot mo yung uniform, you are actually representing your uniform sa image na ibibigay mo sa video, sa content. So this is very dangerous and dapat at the same time done with extra cure. Hindi po pwede na ilagay mo sa ridicule ang iyong eskwela o university. Kasi dyan talaga, Norman, literal na tatamaan ka talaga dyan. Kasi literal na tatamaan talaga si Kulaong. Kaya nga magdemanda ka na, Kulaong. Gawin ko na. Ipasisibak kita sa trabaho, patatanggal kita sa DepEd, kakasuhan kita sa Maynila, Bobo. at kakasuhan ko pa yung Cagayan State University. Shit nga yun. Bakit kanila pinayagan na maglabas ng ganyang statement? Kulaong, tingin mo ba, kung yan ay mali, pipirma ba ang isang abogado diyan sa papeles o sa memorandum na ginawa ng Cagayan State University?
abogado, nakapirma. Ayan, ayan. Ayan, abogado, attorney RJL Pando. University Records Officer. Tapos, doctor at engineer, Antur G. Ebanez. ASEAN na nakalagay. Ewan ko lang kung sa ASEAN ba yan, yung sa Association of Southeast Asian Nation na engineer. Pero mo, doktor na. ASEAN engineer pa. Aba, hindi ka pa nagtataka nung kulaong. Bakit ito pinayagan o ito ay sinang-ayunan na ilabas ng isang doktor, engineer at abogado? Diba? Ibig sabihin, talagang ikaw kulaong, nakikitaan ka ng katarantaduan na pinagagagawa diyan sa Peña Blanca. Pasensya ka, bakit? Hindi kayang sakyan ng CSU ang iyong ginagawang katarantaduan. Hindi nila kayang sabayan ang pambubudol mo sa mga estudyante. Lalo pa, kung mapanood nila yung issue kay Walborga at kay Jana, na binudol mo din. Sa halip na 30K bayad mo, 5K lang binayad mo for 3 days loss. Diba? Kaya talagang ka dito, swak ka dito, kulaong. Estudyante na hindi na estudyante ngayon. Yun ang inilalagay mo dyan at pinagsusuot mo pa ng uniforme niya. Norman. Isa kang Di ba, Ate Maria Aira? Tama ka, Mac. Dumaan yan sa legal ng university. Pinag-isipang mabuti at walang nalabag. So, eto, si Mariden, Miss Mariden ng CSU, merong kinausap na abogado. Kung tutusin, abogado nga tong kanilang isang tao na pumirma dito. Itong attorney RJL Pando. Ibig sabihin nga nito, kulaong, talagang legit to. Legit. Isa pa, sumangguni sila sa abogado. Ikaw ang hindi sumangguni sa abogado. Bakit? Ang alam mo, ang naka-under dito sa mga ganitong university at colleges ay DepEd. Sinong bobo? Ikaw yon, di ba? Wala na may iba ang malaking tukmol. At parang binebait niya mga kahombre ko, no? Yung mga estudyante sa university na yon na pumunta sa kanya at magpagamit sa kanya for content. Talaga hong hindi maganda yon. Kasi sa ganyang pamamaraan, masisira ho ang reputasyon ng eskwela na ito. Sana ma-actionan nyo ito.